Dahil race bike itong bubuuin natin, kakabitan natin siya ng full race electronics ng A-Racer. Quick shifter, yung race ECU, panel, race buttons, brakes, upgraded din yan. Gamitan natin ng galper na rotors at saka galper na brake hose. Tsaka yung wheels niya, forged aluminum na Racing Boy. Front suspension natin is JBT. Yung rear suspension natin is Racing Boy na DB2+. Kakabitan din natin siya ng mga race accessories, mga lever guard, rear set, aluminum swing arm. Simulan na agad namin to para mapakita na namin sa inyo yung kalalabasan. Let's go! Alright, so ito yung stock na chassis ng Sniper 150 na version 1. So pinunturahan to ni Ross paint ng kulay puti. So kakabit na namin ngayon yung T-post niya. Mga trupa, so ito yung T-post niya. Ipe-prepare lang natin. Ikakabit na rin natin itong kanyang ball race kit. Tapos sasalpak na natin agad sa batalya. So pag na-secure na natin to, pwede na natin ikabit ang ating front suspensions. So naikabit na namin itong T-post. Ikabit na natin yung shock. So pagkatapos natin ikabit tong YY pang na handlebars, ikakabit naman natin tong Racing Boy na aluminum swing arm. Pagkatapos nito, may kakabit na rin natin tong rear shock natin na DB2+. Full adjustable na race suspension nila, meron siyang preload, compression at saka rebound adjustment. Nakakabit na ang ating rear shock at saka swing arm. So ipapataksan natin siya, so kailangan natin siya kabitan ng spool dito. Alright, so ito naman yung gulong mga trupa. Ito yung kanyang mags o wheels. Forged aluminum na Racing Boy ito mga trupa. Forged aluminum wheels ng Racing Boy na kulay black. So medyo rare yung kulay nito mga trupa. Ang gulong niya naka-wrap siya ng Pirelli Diablo Rosso Corsa 2. So ito na yung ginagamit talaga na race tire sa mga underbone na karera ng mga nakaraan. Ito yung isa sa pinakamagandang gulong na option. Sa front naman, ito naman yung pinakakabitan ng disc niya. Kasi isang malaking billet lang to na aluminum. Si CNC nila para maging shape ng mags. Kaya may mga ganyan. Sa disc brake naman, o yung rotor disc niya, ang gagamitin natin ay galper na disc brake. So sa unahan ay floating disc daw mga trupa. Disc wave yung design niya, parang alon. Hindi siya flower, wave siya. Pero full floating talaga to. Plus yung likodan niya, pare sila. Galper, baby. Ito naman yung sprocket niya. 415 na RK na Black Edition. Ayan. So yan, ito na mga trupa yun. Meron tayong mga bolts, front disc, rear disc, at saka itong ating sprocket na black. Kakabit na natin ngayon dito sa may mags natin yan. Rear muna. So rear, goes here. Yan. Sprocket 415 RK. Let's put it. 8 bucks. Sakto, sakto. Alright, so naikabit na natin itong gulong sa likodan. Napakaganda naman talaga. So sa una naman tayo may konting special dito. Andito yung isa sa may race accessory natin. Ito yung air duct ng front disc. Buhatan ko kayo siya. Hindi bang pandigay chito? Itong caliper natin, kung mapapansin nyo, 2 piston na rin siya pero stock siya. Ito kasi yung ginagamit sa ARRC kung saan inspired din itong buong motor. Doon ko nakuha yung idea na magbuo ng ganitong race bike sa Asia Road Racing Championship. Alright, so tapos na yung gulong. Next naman natin ay itong rear set. Para mas komportable tayong lumiko, mas mataas to kaya sa mga stock. So assemble namin to, tsaka kakabit na namin. Let's go! Ito mga trupa, ay na-assemble na muna nila yung rear set dito sa lamesa bago natin ilagay sa motor. Para mas madali. Manual versus group. Sabi. Alright, so bubunutin namin yung kinabit namin kanina kasi magsama yung Racing Boy na mas mahaba para may kabit mo para to. Nakalimutan lang namin. Meron pa tayo refreshments dito. Get some grease. Makita. Ay, juice gusto niya. Papa.
Alright, so may discover kami, medyo mahaba lang yung tornilyo natin dito. Medyo mahaba lang yung tornilyo natin, may excess. Pumutuli pa ni JR yan. Finally, ayan, nakalatag na po yung ating rear set. So, di pa namin kinakabit yung shift rod kasi quick shifter gagawin natin dito. Sige, next natin ay ito mga preno. Ito, clutch perk natin. So, okay na yung clutch lever natin, okay na rin yung front master. Ito yung isang special na parts din niya. Ito yung galper hose. So, yung mga fittings niya, makita nyo, nakabend yung mga dulo. Yan. Para saktong-sakto yun doon sa may preno. Para hindi ba kukupi yung linya niya. Alright, so ito naka-istila na po yung ating hose. Front and rear. Front and rear hose natin naka-istila na. Next natin siguro kakabit na natin itong makina. Yan. So mapansin nyo mga trupa, itong makina natin is ready na, ikakabit na lang natin. 155cc siya, from 150cc ginawa rin siya 155. Kasi yung mga kalaban natin sa category natin dun sa SL, ang gamit na nila yung bagong sniper, yung sniper 155. May mga limitations, may mga rules, may regulation na kailangan sundin. So si Kerwin Chang from Rizal nagpunta dito sa Bulacan. Tinulungan niya tayong buuin tong makina. So ito yung ginawa namin nung araw na yun. Jet fight. Alright mga trupa. Si Kerwin Chang. Rider mechanic to mga trupa. Makakarera siya ngayon ng full season sa TVS One Make Race sa ARRC. Ang dahilan ba't andito si Kerwin Chang is lumapit kami sa kanya magpatulong kasi may sasalihan kaming specific na category sa karera. Yun yung UB155 na street legal. Madali lang naman yung setup niya kasi importante lang dito ay kailangan yung decibel niya ay 95 dB. Tapos yung intake niya stock port lang. Tapos yung magneto niya stock lang din. Tapos may charging. Stock valves. Tapos lahat open na. Abangan niyo yung karera niya. Sana maganda yung maging performance namin. Kayang-kaya to. Alright, tapos na po. Mukhang tapos naman na tayo tol, di ba? Sabi, pwede na ba namin salpak to? Pwede na. Dyan. Salamat Pipoy sa tulong. Salamat Kerwin Chang sa pagtulong sa amin. Abangan nyo na lang yung mga karera ni Pipoy. Kakarera to sa ARRC tsaka sa mga local races niya rito. Kerwin Chang, support natin. KC99. Babalitaan ka lang namin kung ano mangyayari pagkakabit namin ito. Oo, hindi. Magkakasama pa rin tayo sa karera niyan. Alright, thank you very much, Good luck sa brother. atin. Salamat sa inyo mga kapatid. Salamat tsaka sa buong racing team nyo. Thank you, Pipoy. Let's go! So, salamat kay Kerwin Chang at saka sa May kay Choi. So, ikakabit na natin siya ngayon. Let's go! Tulong. Nope. Kaya? Strong pa ba? Pasok. Yan, magaan-gaan yan. Kahit anong mauna. So ayan na, naka-mount na po ang ating makina. Kakabit naman natin yung gas tank ngayon. Gas tank in. Boom! Nice! So ito yung cardinals natin na air scoop sa upuan. Papalitan mo na yung kabitan ng upuan, magiging air scoop siya. Sakto naka-down drop yung velocity natin, ganyan nakakalabasan niya. Ayan. So ganyan, salo ng hangin. As boom! So ito na yung upuan niya yun. Naka-flat seat siya ng bahagya. Flat seat ko yung likodan. Sinabitan natin ng motosuit na cover. Seat lock. Safe! So mga trupa, ng oras na rin. Actually, last 2 na ng madaling araw dito. Obviously, di namin matatapos ito ngayon. Kasi marami pang gagawin dito. So, kapaalam muna kami sa inyo kasi ito na muna yung end ng part 1. May part 2 tayo. Sa part 2, kakabit namin yung kaha, lagyan ng sticker ni JR, di ba? Yung mga wirings, yung wire harness, yung electronics. Pag-aaralan muna namin kung ano pa yung mga next kasi hindi biro to mga trupa. Race bike siya. Competitive yung gagawin namin dito. Ilalaban talaga namin siya ng tunay na laban. Hanggang dito na lang muna itong part 1. Pero gusto namin pasalamat, especially sa Makita Tools Philippines
Philippines sa pagsuporta dito. Talagang solid yung mga tools niya. So maraming salamat mga Tools Philippines. Salamat din sa mga trupa na nanonood ng build series na nakaka-appreciate ng mga gawa namin. Tsaka sa lahat ng tumutulong sa amin mga brands dyan. Pirelli, MTRT, Racing Boy, Uma, lahat ng tumutulong sa amin. Salamat sa inyo dyan. Yun mga tol, salamat. Good night. Good night. I'll see you guys next video. See ya!